Ayan na po. Tila buo na ata mga kabida, no? Ito hong intention po ni Senator Risa Hontiveros po, ano, na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas sa 2028 presidential elections po, ano, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po, ano, itong article po ng Batas PH. Risa, tatakbong presidente sa 2028, ano? Senator Risa Hontiveros expressed her intention to run for president in 2028 if she gains the backing of a united opposition and reform-minded groups seeking change from a corrupt system. Tatakbo akong presidente kung pipiliin ako ng nagkakaisang oposisyon. First things first, bubuuin at pag-iisahin namin ang lahat ng reform-minded at opposition forces. Ayun. So, determinado ko siyang tatakbo, ano, mga kabida, kung sakali man po, suportado po siya, no, ng bubuuin nilang opposition, united opposition po, ano, mga kabida. Yun yung kanila kong gagawin daw ngayon, ano, first thing na gagawin po nila, i-organize po nila mga kabida yung reform-minded groups, ano, para maging isang united opposition po, ano, mga kabida, para labanan ito kong si Vice President Sara Duterte, ano po. Okay. Kamakailan lang po, lumulutang po ang pangalan ho ni Senator Risa Hontiveros, ano, mga kabida, na siyang magiging manok po ng kakamping. Alright? Para ho sa presidential election sa 2028. Sa bagay, libre naman po yung mangarap po, ano, mga kabida, wala naman pong bawal doon, ano. Tsaka hindi naman po kasalanan po, ano, itong mangarap na maging Pangulo po ng Pilipinas. Okay? So, just give a try, ano. Sabi nga ni Senator Risa, doon ho sa nabasa ko po, ano, na ito hong si VP Sara daw, mga kabida, kahit na malakas siya ngayon, okay, kahit na sa mga surveys, matatalo daw ito. Okay? So, titingnan natin kung kaya hong talunin ni Senator Risa Hontiveros, ito kung si VP Sara, mga kabida, ano po, na? Kung titingnan lang natin yung mga nakalipas na mga surveys, ang layo ho, ito kung si Senator Risa po, ano, mga kabida. Well, tingnan po natin, ano, kung kakayanin po ni Risa Hontiveros, ito kung si Vice President Sara Duterte. Gaya ng sinabi ko po kanina, libre po ang mangarap, mga kabida, no? Wala hong problema po doon. Walang krimen yon, ano? Hindi krimen ng mangarap. Okay? Wala hong pwedeng sumita sa inyo, ano? Kung mangarap ka na maging Pangulo po ng Pilipinas. Alright? Pero siguraduhin lang po na kakayanin po ninyo, ano? Okay? Ang gusto ho ninyong talunin, ito hong si Vice President sa Duterte. Kasi sa ngayon po, ano, mga kabida, kung pagbabatayan po natin yung tansya po ng mga eksperto, ano, so far, wala pa pong formidable opponent ito hong si Vice President Sara Duterte, ano po. Okay? Kahit na nga ito hong si Leni Robredo, ano, kung ito po ang ipantapat po, mga kabida, ng opposition, kasi hanggang ngayon, pilit na nililigawan pa rin, mga kabida, no? Ito hong si Mayor Leni Robredo po, ano, ng Naga, na ikonsidera yung offer po, mga kabida, na tumakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas. Pero I think, malinaw naman po yung mensahe po ni Leni, ano, na hindi na po siya tatakbo bilang Pangulo po ng Pilipinas at siya po ay gugustuhin na lang po niya, no, na confine na lang siya doon ho sa kanyang baluarte, ito hong Naga City, ano po, mga kabila. So ang natitirang option dito ng opposition, alright, kasi tinawag po nila yung kanila hong sarili bilang totoong opposition, no, genuine opposition daw, ano, mga kabida. Ito hong si Senator Risa Hontiveros. Okay? Kung kwalipikado lang sana, ito hong si Vico Soto, kasi yun yung una ho nilang napipisil po, ano, mga kabida, na pantapat daw nila kay Vice President Sara Duterte. Kaso lang, hindi po kwalipikado yan, ano? Kasi pagdating ho ng 2028, 38 years old pa lang yan, ano? Ito hong si Vico Soto po, ano, mga kabida, ang requirement po para maging presidente po ng Pilipinas is 40 years old above. Alright? So, hindi po kwalipikado. So, ang natitirang option na lang ngayon ng opposition, ito hong si Risa Hontiveros. Kaya, ang lakas po ng loob po ngayon, ano, ni Senator Risa, mga kabida, ano po.
Dahil ho dito sa parang siya yung alternative, ano, mga kabida, outside the Leni Robredo po, ano, mga kabida. Okay, so titingnan natin to. Hayaan na lang po natin ito kung si Risa Hontiveros na mangarap po, ano, talunin ito kung si Vice President Sara Duterte. Malay natin, baka masilat po, ano, di ba? Kahit na malakas po si VP Sara ngayon, mga kabida, pero baka masilat ito si de swerte po, ano, ni Risa Hontiveros. Okay? Biglang magiging pangulo po yan, mga kabida, sa 2028. Pero ano kaya ang itsura ng Pilipinas kung si Senator Risa Hontiveros yung magiging pangulo po natin, ano, mga kabida? Diba? Well, abangan po ang susunod na kabanata, mga kabida. Pero iba kasi yung impression po, ano, kay Senator Risa. Unang-una, nasa akbayan yan. At ang akbayan po ay perceived as a progressive group, ano, mga kabida, ano po. Okay, ito hong akbayan. And syempre naman, pag progressive group, iba kasi yung impression po, ano, mga kabida. Let's see. Tingnan natin kung gaano po karami yung support na makukuha ko ni Senator Risa Hontiveros. I'm sure yung kakampings, lahat ng mga supporters po ni Robredo po, doon ho pupunta po kay Risa, no, mga kabida. Kasi imposible po, no, na yung mga kakampings pupunta po kay Vice President Sara Duterte. Malinaw naman po na kinamumuhian po, ano, mga kabida, ng mga kakampings ito hong si Vice President Sara Duterte. Diba? So, presumably, yung kanilang support doon talaga kay Risa Hontiveros, mga kabida, no? Perceive pa naman ito hong kakampings na mga elite. Diba? Ang mga supporters ho dito, mga elitista po, ano, mga kabida, mga artista, negosyante, ano, taong simbahan, okay? Pero dito ko kay Sara, mga masa, ordinaryong Pilipino po, mga kabida, no? Pero mas marami man po yung mga ordinaryong Pilipino kaysa dito sa mga elitista, di ba? So, kung titingnan po natin, pagbabatayan po natin yung mga surveys, malinaw naman po, ano, na mostly doon ho sa mga pumili po kay Sara Duterte, mga ordinaryong Pilipino, mga mamamayang Pilipino po, ano, mga kabida, ano po. Okay? Napakalayo yung agwat, eh. Actually, ang pangalawa po, ano, sa survey po, ito hong si Leni. Ito hong si Risa, ang layo po, eh. Pero kahit na pumapunta yung boto po niya kay Risa, mga kabida, kung titingnan natin yung gap po doon sa mga surveys, hindi pa rin, ano, hindi pa rin aabot doon ho sa puntos po, ano, ni Vice President Sara Duterte, ano po. Okay? Ako, naniniwala ho ako na yung 32 million na boto po niya na nakuha niya, mga kabida, last elections, ay intact pa rin yun, mga kabida, ano? Lalong-lalo na po ngayon, ano, na nakita ho talaga nila ito kung si Vice President Sara Duterte kung gaano po ka anong tawag po dito? Katatag. Okay? Napakatatag po. Okay? Strong person. Okay? Mantakin nyo, kaliwat kanan yung mga persecution na inaabot po niya, ano, mga kabida, pero matatag pa rin, ano? Wala hong nangyari sa kanya, no, mga kabida. Ilang attempts no ba? Okay? Na sirain yung kanya hong pagkatao po. Ang daming beses na, eh. Alright? Yung impeachment nga, hindi ho umobra po, ano, mga kabida. Tapos, eto pa, may mga kasong isinampa po, ano, plunder, malversation of public funds, etc., etc., ano. Okay? So, kahit na sangkatutak po na kaso o persecution na aabutin po dito ho kay Vice President Sara Duterte, kakayanin yan, mga kabida, no? Kasi unang-una po, may strong personality yan, mga kabida, no? Kasi kung mahina pa yan, wala na. Wala na hong Sara Duterte ngayon, ano, mga kabida, most probably, baka nag-resign yan. Pero wala, hindi ho nangyari yun. Kasi po, tatak Duterte po yun, ano, mga kabida. Wala hong Duterte na umaatras sa laban. Okay, so, yun, titingnan natin kung
formidable opponent ba ito hong si Risa Hontiveros, mga kabida, kung sakali man po, ano, kung itutuloy po niya. Kasi kung pagbabatayan po natin yung sinabi po ni Ronald Llamas po, ano, mga kabida, kasamahan po ni Risa Hontiveros sa Akbayan, ano, this is the last chance daw, ano, nila sa opposition, ano, mga kabida. Kung hindi ho nila matatalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections, tapos na po yung kanila hong pangarap po, ano, mga kabida, na mabago daw ito hong Pilipinas. Kasi this is the last chance daw eh. Kaya kailangan ho nilang kumayod po ng todo, ano, para po talunin ito hong si Vice President Sara Duterte. Napakalaki yung responsibilidad po nila dito, ano, mga kabida. Kasi biruin mo Sara Duterte yon. Okay? Front runner sa mga surveys, mga kabida, sa Panguluhan po, ano? At kailangan hong libutin po nila buong Pilipinas, lalong-lalo na po yung mga baluarte po ng Vice Presidente po, ano, mga kabida. Okay? Kaya this is the last chance para ho sa mga opposition. Okay? So kailangan ho nilang kumayod ng todo, mga kabida, para matalo nila si Vice President Sara Duterte. Ang tanong kasi dyan, kaya ba nilang talunin, ano, mga kabida? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito, ano? Sa tingin ho ninyo, worth ito hong si Risa, ano, mga kabida, na maging katunggali po, ano, ni Vice President Sara Duterte bilang kandidato ho sa pagka-presidente sa 2028, mga kabida, ano po? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.